post ni Attorney Trixie Angeles. Reaction ni Attorney Angeles doon sa ginawa ng Office of the President na yung approval ng travel authority ni VP Sara is binitin. Saka na lang nila inaprubahan yung travel authority a few hours bago yung take off ng eroplano. Masama yun. Sabi ni ang reaksyon ni Attorney Angeles ganito, malis, disguise as efficiency. Malis, yung parang there is something na plano nila laban kay VP Sara. There is malis. The trademark of the nasty presence in the office of the President that poisons the air and robs the people of service due. Kasi yung biyahe ni VP Sara, 5 countries sana ang pupunta niya. And I'm sure yung mga 5 countries noon, makikipag-meet siya sa mga OFWs. Parang, hindi pwede. Hindi mo pwedeng makamayan ng mga OFWs. Parang ganon. So may mali siya. But here's the thing. VP Sara turns every little planted inconvenience, every hurt, every wrong into a win. Not just for her, for all of us who have long felt the boot of oppression on our proverbial necks. So yeah, it's just a travel authority that they denied her. But make no mistake, the threat to her is real. Security arrangements are not matters left to chance. These need time for assessments and plans. Kasi sa 5 countries na pupunta niya, may imimit siyang mga OFWs. Kailangan maplano yung kanyang security. Hindi siya makaplano dahil wala pang approval Kaya pinospone na lang niya. Saka na lang nag-approve ang Office of the President few hours bago yung departure ng eroplano. Anong magagawa mo dun? Diba? Binitin. May sindikato. Wala talaga itong Office of the President. Don't think she hasn't noticed this. And now, we've noticed this too. But there is more. There is also the intent to deny her freedom of movement. Ito na. Ayaw nilang pabiyahiin Sinasabi ni Attorney Angeles. Prevent her presence from being felt. The people from seeing her in person, shaking her hand, and glimpsing the future president. Ang galing. So, okay. Be petty. Petty, yung medyo may kaunting kalokohan. Petty. Be mean, yung bastos. Ganun ba ang mean? Be nasty. Your time is limited anyway. And our memories are long. Ang galing sumulat si Attorney Trixie. Inaprobahan naman lang. Bakit? Kung April 24 sana ang biyahe ni VP Sara, I'm sure, months ahead, nagpadala na siya ng communication, humingi. So, at most, siguro, i-approve nila 2 weeks bago yung take-off date para makapagplano na. Itong ginawa ng Malacanang, parang kaduda-duda. I agree with Attorney Trixie na parang ayaw nilang magpunta si VP Sara para i-meet yung mga taong kakausapin niya sa 5 countries. And I'm sure mga OFWs niyan. Diba, nakikita natin every time magbiyahe siya at makipag-meet sa mga OFWs. Dagsaan talagang halos hindi mahulugan ng karayom yung dami ng tao sumisigaw, gustong masilayan siya, gustong makamayan, gustong makapaselfie. Kahit ako nga, gustong-gusto ko siyang makita ng personal. Kahit
Malayuan lang kasi yung nakikita ko sa video, sa picture, mukha niya talagang there is something, there is so much charisma in BP Sara na gustong-gusto kong makita ng personal, much more yung makamayan or makapaselfie. So, ganyan mga OFWs natin. Sayang, mga OFWs natin na nag-expect na masilayan nila sa BP Sara. But anyway, wag kayong mawala ng pag-asa dahil sabi ni BP sa kanyang sulat sa Office of the President, magre-request ulit ako. Sana naman, wag nyo nang ulitin na bitinin yung pag-approve. Paano kung hindi na naman nila i-approve? So, bahala na kayo, mga kababayan nating OFWs. Kung hindi na naman nila i-approve ng maaga ang pagbiyahe ni BP, yan na nga, there is an intent to restrict her freedom to move. Lalo na ngayon na nag-declare na siya ng kandidatura sa 2028 election. Takot na takot sila sa ngayon. Sino ang malakas nilang kandidato? Wala namumroblema sila. Sino ang ilalaban nila kay BP Sara? Si ex-BP Leni, wala na, umatras na. Si Senator Lacson, Tulfo. Yan dalawa na yan, Tulfo, Rapi Tulfo and Leni, silang medyo malakas-lakas ng kaunti, ayaw tumakbo. So, sino pa ang ilalaban ninyo kay BP Sara? Wala silang mapagpilian kundi mga pipitsugin, Contiveros, John Vic, pwede ring Romualdez, sino pa? Wala na ko. May nagsabi, pwede ring Mar Rojas. Ay, kawawa sila. Wala silang mapiling malakas na kandidato na pwedeng makadikit kay BP Sara. So, good luck sa inyo, taga Malacanang. Ang katotohanan sa AMLAC report na tinatago ng Kamara. Booking, BPI system bug lang pala. Nagkaroon lang ng system malfunction sa BPI report. Pinapalabas nila bilyones ang transaksyon ni BP Sara. Nakalagay sa AMLAC report, hindi naman sinasabi ng Kamara. Ito. In Thy Nation Ultimate Fact Check, ang pagsabog ng script ng AMLAC report. Magandang araw, 32 milyong Pilipino. Nagsisigawan ang mga kritiko at mainstream media na mayroon daw bilyon-bilyon transaksyon ang mag-asawang BP Sara at Attorney Carpio base sa AMLAC report. Pero bilang mga edukadong mamamayan na nagbabasa ng totoong dokumento at hindi lang umaasa sa headlines, himay-himayin natin ang mismong report na ito. Ito ang hindi nila binasa sa hearing. Tinago nila Number one. Fact number one, ang 2.3 billion ay system bug o glitch lang ng BPI. Okay, yung 6.77 billion doon na total transaction, bank transaction ni BP Sara, ang 2.3 billion doon ay system glitch or bug. Nagkamali lang yung sistema. Ito. Pinalabas nila na sobrang yaman si Attorney Mans Carpio dahil may pumasok daw na 2.33 billion mula sa Notary Asia noong 2024 at 2025. Pero, basahin ninyo ang pahina 11, paragraph 27 ng AMLAC report. Ito ang nakalagay, nagpadala ng formal na sulat ang BPI para ipabura ang mga transaksyon ito dahil nagkaroon sila ng system bug o glitch, error. Ang totoong halaga, 2.11 million lang, hindi 2.3 billion. Isang napakalaking kapalpakan ng bangko na ginagamit ngayon ng Kamara para manira.
Grabe, no? Nandun, nakalagay sa AMLAC report eh. Kaya nga, very specific, oh. Pahina 11, paragraph 27. Yung report na 2.33 billion na transaction ni Atty. Carpio, pinabubura ng bangko dahil ang tunay na transaction lang is 2.11 million. Di, ang laking diferensya. Grabe talaga itong mga taong ito. Niluloko nila ang taong bayan. Na, fact number 2, bakit na flag na suspicious yung mga transaksyon? O, itong dahilan. Dahil sa chismis na balita, sabi ni Trillanes, may mga suspicious transactions daw, pero ayon mismo sa pahina 6 at pahina 15 ng AMLAC report, na trigger ang mga alerts na ito hindi dahil may nakitang krimen, kundi dahil sa mga news reports at sa mismong House Quadcom hearing. Yung mga pahayag sa Quadcom hearing, news reports, kaya yun, parang, i-check nyo, suspicious yun. Dahil binanggit sa Quadcom. Chismis lang pala. Ano ba yan? Ang lohika, sila ang gagawa ng chismis sa media, i-report ng bangko dahil nasa balita, gagamitin ng Kongreso ang bank report bilang ebidensya, isang malaking circular demolition job. Booking nga. Number 3, ang mga bilyon ay internal movement, debit o credit memos. Hindi ito tunay na yaman. Bakit umabot ng 3.9 billion ang total volume ni BP Sara sa loob ng 20 taon? Dahil 2.4 billion dito ay puro credit memos at debit memos. Sa banking system, kapag inilipat mo ang pera mo mula current account papunta sa savings account mo, ni-record yan bilang debit out at credit in. Doble ang bilang sa papel. Pero hindi ibig sabihin ay nadagdagan ang net worth mo. Ang conclusion, binabasa lang ng Kongreso ang mga numerong pabor sa paninira nila, pero hindi nila binabasa ang paliwanag sa mismong dokumento. Ganyan kadesperado ang circus na ito. Tindig, indignation. Tayo po, mga dides. Tindig tayo. I-type ang booking sa comments at i-share ang fact check na ito. Ipakita natin sa kanila na marunong tayong magbasa ng dokumento at hindi tayo magpapabudol sa mga system bug. Walang aatras. Salamat po, Mr. Jason sa inyong pag-research. Napakagandang paliwanag. So, anong kasabihan? You can never put a good man or woman down. Sige, sirain nyo pa ng sirain ang aming minamahal na BP Sara. Ang kasamaan ni minsan ay hindi mananalo galing laban sa kabutihan. Dahil this is a battle between good and evil. Gusto nilang ipakita na sobrang yaman o sobrang kurakot ang BP Sara natin. Ba't tayong mga DDS, mga organic na nagmamahal sa mga Duterte, alam natin, naramdaman natin yung tapang malasakit pagmamahal ng Duterte sa bayan. Kaya tayo nagkakaisa. Hindi tayo magkakakilala. Ano lang, parehas lang yung nararamdaman natin o na-experience natin sa Duterte leadership. Kaya nagbugkos tayo ngayon ng mga DDS, diehard Duterte supporters. To the end, Duterte pa rin.